Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. May ginagawa tayong subwoofer na Xenon. Yan ang model niya, EX-102. Ang problema nito ay umusok daw, walang power mga bro. Kaya binaklas na namin to, kalis-alis na may-ari. Dinala yung transformer, dalawa yung dala kasi niyang transformer. Kasi mukhang marunong-runong din eh. Kaya lang hindi niya matukoy kung anong sira. Kaya binaklas namin yung original na transformer niya, open. Kaya pinalit namin yung isang dala niya. Hindi naman magkalayo ng voltahe dahil yung original na transformer na nakalagay dito 12012. Ngayon gusto niya makatipid, may transformer daw siya. Yan, dinala niya yung isa. Kaya lang ito 15015, pero okay lang yan mga bro. Kayang-kaya ng TDA 2030 yan. Kasi hanggang 18 volts kayang-kaya ng ano yan, yung TDA 2030. Yung IC kasi nito, kaya lang pati IC nito nadamay. Yung subwoofer niya sira. Yung function sa subwoofer niya, itong IC na to, ayusin lang natin hinang ko dito dahil shorted din itong IC na to. Ito yung function sa subwoofer. Tapos yung isa din, yung ito papunta dito sa maliit niya, sira din. Kaya papalitan din natin yan mga bro. Nagka-power na siya, kaya lang walang tunog dahil masira din yung mga IC. Kasi yung diode na ito mga bro, pinalitan ko na to dahil pumutok. Biak yung original. Kaya pinalitan namin ng sabi na may-ari kasi umusok bigla habang ginagamit nila. Kaya dahil dun sa transformer, bumigay yung transformer niya So babaklasin muna natin yung IC na to mga bro. Itong dalawang IC sira, yung isa may audio na. Trace natin, tama ba yun? Tama, ito ngayon at saka yung sa sub, yun ang papalitan natin na IC. So update na lang ulit mamaya mga bro, maghanap na tayo ng pangpalit natin na IC dyan. So tuloy natin, baklasin lang natin yung dalawang IC nitong ginawa natin na subwoofer na Xenon. May sumingit kasi na amplifier. Tuloy natin, baklasin lang natin yung dalawang IC nito. Shout out pala sa inyo lahat mga bro. Sumaan lang yung ating kaibigan, may tugtog kasi kaya pinatay muna natin. Yan, tuloy natin. Kaya natin ito palitan itong dalawang IC niya. Sa subwoofer na function at saka sa isa ano niya, sa mid-high, mid-range niya. So kailangan kontrahan pala natin. May pandikit pa, putulin natin yung pandikit. Yan, para makontrahan natin yung tornilyo niya. Yun, nabaklas na natin yung isa. Isa na lang. Wow, ang hirap pala baklasin. So kailangan pala baklasin natin yung dalawa. Hindi pala natin madukot.
Kailangan pala baklasin yung dalawa para matanggal. Tanggalan natin. Ito naman yung sa sub kanina. Yun yung natin binaklas. So, tingnan natin ang belt. Yan, parehas. TD2030. Yan. Ako, nasana yung pangpalit natin. Ayun. So, ito naman yung pampalit natin mga bro. SIM number TD2030. Ito yung galing dito sa binaklas natin. Salpak na natin para malaman natin kung tutunog na siya. Yeah. Tuwid lang natin. Tapos yung isa, unahin muna natin yung isa. Kasi nasa looban, salpak na natin. Lang magdukot-dukot. Yeah.
lang, so nahinang na natin. Double check lang natin. So okay na, wala namang nagdikit. Testing natin. So tuloy natin mga bro, napalitan na natin yung dalawang IC. So pinalitan natin dito, ito yung sa subwoofer na IC. At saka itong dito sa isa, para doon sa maliliit. Kasi yung isa okay naman mga bro, so dalawa lang yung pinalitan natin. So ito yung dati nakakabit. Matagalan lang tayo dahil tinanggal yung ano nila dito, yung plastic insulator doon sa subwoofer. Binaklas pala nila yan. Yung Mica insulator, may binalik nila. Problema yung plastic na insulator na nagkakabit dito sa tornilyo. Importante kasi yan, kasi yung body nitong ating TD2030 ay ano yan, supply. Pag dumikit sa bakal, oh, shout out Mr. Bone, my friend. Ayos. Ano ba yan? So natagalan tayo, hindi tayo nakahanap kagad ng plastic insulator. Pakita ko sa inyo mamaya, no? Importante yan na sinusuksok dito sa pinagka-tornilyo mga bro. Kasi pag hindi mo nilagyan ng plastic insulator, no, pinapakita ko nga sa inyo. Kaya malayo, hindi gaano makikita. Dapat pala pinakita ko muna bago ko kinabit mga bro, no? Malayo kasi hindi natin makita. Yung nakakatuso, no, pinasok muna natin sa pinaka-screw nya. Kasi yung pinaka-body nga ng ano natin, yung TD2030 ay supply yan. So kailangan, bukod sa Mica, mayroon din plastic insulator na nakapasok doon sa ano. Yung pinapasukan ng tawag nito, pinapasukan ng tornilyo doon sa butas. Mahalaga yun. Kaya natagalan tayo tuloy. So yan na, ikabit na natin, oh. Testing na lang natin. Tingnan natin kung tutunog na ba siya. Ayos lang natin. So bali dalawang IC lang pinalitan natin dyan. So plug in natin. Yan, nakauna pala yan. Volume tayo. Sa harap. Okay na yung tunog ng ating sino na subwoofer. So okay na yung tunog mga bro, no? I-fix na lang natin. Dahil yung transformer na pinalit natin dyan medyo malaki. So gawa natin ang paraan paano may pasok. Yung kabit lang natin mga bro. So okay naman yung tunog na. So final testing na natin itong ating ginagawa na Sino na subwoofer mga bro, no? So power plug in natin. Yan, nakauna pala yan. So volume lang tayo, lipat lang natin ng tugtog. Yung ating pamatay sunog na tugtog, so volume lang tayo. Battle mode activated. DJ Jomar style. Gaaso, gaaso, aso. Ang lupit.
Haribo, sampulan taka. Boss Dake. Malakas na mga bro. Sakalam. Gawaswas. Sa kalam na. Boss Dake. Sino lang ang sa kalam? Puwerte. Kumbahan kamayan ka na katakok yung opo ba? So okay na to mga bro, maganda ng tunog niya. So ang ating subwoofer na Xenon. So maraming salamat sa inyong panonood sa ating mga ina-upload na video mga bro. At magandang hapon po sa ating lahat. Sa kantidad nga 2,000 pesos. Bumbaha nga masulog amplifier.